Hi guys! Tara, samahan niyo ko ulit mag-asikaso sa bahay. Pagkabangon nga ay niligpit ko na agad tong pinaghigaan namin. Ito pala ang inuuna ko bago ko maghanda ng almusal o kaya ng tanghalian. Kasi para sa akin, mas nakakakilos ako ng maayos kapag maaliwalas na yung paligid ko. At syempre, kada maglilinis ako, hindi ko kinakalimutang linisin yung working station ng asawa ko. Gusto ko kasi lagi siyang komportable kapag nagtatrabaho siya. Kaya ayan, lagi kong nililinis yung working area niya. Kasi alam ko, kahit work from home, nakakapagod rin. Gaya nito, hindi niya talaga ako hinahayaang kumilos mag-isa. Magtatanong pa rin siya kung anong pwede niyang maitulong sa akin. Kaya nung mga oras na yan, sabi ko na lang, siya na lang ang mamalengke. At syempre, ako naman ang magluluto. Which is, yun yung old routine namin since nung nag-pandemic. Na siya yung mamamalengke at ako naman yung magluluto. Na minsan pa nga, magkasama kami mamalengke tapos tulong pa kami sa pagluluto. Kung tatanungin nyo kung bakit ganito, bakit ganyan, bakit hindi mo na lang hinahayaang magtrabaho yung asawa mo? Bakit kailangan may kasama ka pa mamalengke, magluto? Bakit hindi mo ba kaya? Unang-una sa lahat, kayang-kaya ko po. Sadyang hindi lang talaga umikot yung relasyon namin na yung isa lang yung kikilos. Kaya siya nag-explain. Pero sa true lang mga sis, talagang hindi nawala sa relasyon namin ang teamwork. Ang daming sinasabi, tara na, luto na tayo. At ito na nga ang menu natin for today. Ako pala yung tipo ng tao na kahit hindi biyernes, magmumunggo ako pag gusto ko. At ito na nga po kaming dalawa na tuwang-tuwa sa chicharon kahit high blood. So ayan, pagkatapos kong gisahin yung baboy sa sibuyas, kamatis at luya, ay sinalang ko na rin tong munggo para sabay na sila maluto ng baboy. Pag nagluluto nga kami ng munggo, ay sinasamahan namin to ng durog na chicharon. Pagkatapos nga naming isalang yung chicharon, ay sinunod ko na tong dahon ng sili. Pagkatapos ko nga siyang lagyan ng dahon ng sili, ay tinakpan ko siya ulit para pakuluan pa ng konti. Nung makita ko nga na luto na yung baboy at yung munggo, ay sinunod ko naman itong tuyo. Nung niluluto ko nga yan, ay talagang gutom na ako at nakakagutom talaga yung amoy ng tuyo. Kaya nung pagkaluto nitong tuyo ay talagang kumain kami agad. Kasi sino ba namang hindi matatakam sa amoy ng tuyo? Kaya hindi matuloy-tuloy yung diet ko kasi ako mismo sarap na sarap ako sa luto ko. Kaya nung matapos kaming kumain ay agad ko nang nilinisan tong pinagkainan at itong pinaglutuan. Syempre pagkatapos kumain hindi mawawala ang maghugas ng pinggan. Inuna ko na nga itong pagtapon ng basura. Nang maitapon ko na nga ang basura ay binanlawan ko naman tong mga huhugasan kong pinggan. Kasi para sa akin, mas okay rin talagang banlawan muna yung pinagkainan bago mo ito sabunan. Nung mga oras nga na yan ay tumatakbo na sa isip ko lahat ng mga gagawin ko. Bago kasi ng araw na yan ay naglaba kami, kaya alam ko pagkatapos ko maghugas ng plato ay may mga tiklupin pa. Mas okay na rin kasi na gawin mo lahat sa araw para pagsapit ng gabi ay ipapahinga mo na lang. Para sa akin kasi mas relaxing talagang magpahinga pag alam mong natapos mo lahat ng gawain mo sa isang araw. Kaya rin tinapos ko yung mga gawain ko ng araw na yan dahil kinabukasan kailangan kong mag-bake. Kasi pag alam ko may cake order ako, talaga nagsisave ako ng energy para magawa ko ng maayos yung cake. So, balik na tayo dito. Pagkatapos ko nga maghugas ng plato, kawali at kaldero, ayan, sinunod ko naman itong mga sinampay. Kung nakita nyo nga habang kumukuha ko ng sinampay, ay naghuhugas ng motor yung asawa ko. Simula kasi nung makalipat kami, ay hindi niya na to nahugasan o nalinisan. So, balik tayo dito sa ginagawa ko. Itong mga tiklupin ko ay pangalawa na to kasi nauna na yung mga dami. Pagkatapos ko nga matapos itong mga tiklupin, ay Diyos ko, hindi na uubusan ng gawain. Naalala ko kasi tong electric fan na to na kailangan ko na siyang linisan dahil sobrang alikabok na. Yung tipong kahit naka number 3 na siya ay talagang wala na talagang hangin na lumalabas. Pagkatapos ko nga siyang hugasan ay may napansin akong sira kaya pinaayos ko agad sa asawa ko. Pagkatapos ko nga asikasuhin yung electric fan ay agad ako nagwalis. Naalala ko kasi na yung kwarto pa lang yung nalilinisan ko. Kaya tara, ituloy natin ang paglilinis ng bahay. Sa mga oras nga na yan ay nasa labas yung mag-ama ko. Yung asawa ko naman ay inutusan kong magdilig ng halaman. Tinanong niya kasi ako kung ano pa bang pwede niyang gawin dahil tapos na siyang maglinis ng motor. Kaya ang sabi ko sa kanya, magdilig na lang siya ng halaman at ako naman ang magwawali sa bakuran. Nang matapos nga siyang magdilig ay nagpatulong naman ako na hawakan itong basurahan para maitapon ko ng maayos itong mga winalis ko. Kung mapapansin nyo, habang busy nga kaming mag-asawa sa pag-aasikaso at paglilinis dito sa bahay, ay ito namang bunso namin, busy sa paglalaro. Natuto na kasi siyang magbike na walang training wheels. Kaya pag darating talaga ang Sabado-Linggo na walang pasok, ay binibigay talaga namin sa kanya yung araw na yan dahil alam namin at nararamdaman namin na nasa-stress din siya sa school. Kaya ayan, may tuwang-tuwang bata at feeling bata. At ayan, pag okay na ang lahat at settled na sila, ako naman ang maliligo. So hanggang dito na lang. Okay, thank you for watching. Bye!